saan po tayo inuubusan, mga kapatid? Yun ang katotohanan dyan. Mapa emotionally, yung iba mentally, materially, physically, including our spirituality. Just to share my recent situation, yung situation namin nung nakaraan ni Church. Kung ano yung na-feel ko nung naubusan kami. Ito last week naubusan kami ng gasol. Siyempre personal. Alam niyo yung pakiramdam na di pa nga kayo tapos yung sinaing, kumulo pa lang, nawala yung gasol, tinakta ko na, ginawa ko na kung ano, binaliktad ko lang na nagbaliktarin ko, pero wala, ubus na talaga. So, dali-dali akong tumawag kay Birch, nagpapunta ako kay Birch, sabi ko, gusto ko mag-desisyon, gusto kong bumili ng gas. Eh, syempre, natawag naman kagad ako kay Birch kasi gano'n ako sa bahay. Pag may mga bigla ang desisyon talaga, yun talaga ang personality ko. Come on. Na-impatient ako. Na-impatient ako. Come on, mams. Dahil, sabi ko kay Birch, paano na kami maluluto? Makakapagluto. Kasi ang ginagawa namin ngayon, nagluluto na lang kami ng umaga, gabi, wala nang sinain dapat. Kaya, Diet. Hashtag diet. medyo nag-worry lang ako kasi, syempre, malayo pa yung sahod, ang daming binayaran, nandyan si Judith, di ba? Lumabas na naman po yung pagka-warrior ko. Yung pagiging impatient, mainitin yung ulo. I remember the scripture lately sa Sunday service natin, kung malakarang Sunday service natin, and meron po akong 3 points na na-realize, and gusto ko po sa inyo i-share. Kung ano ba dapat ang gawin natin when we think about the things na nauubos sa ating buhay, but in biblical way. Yeah? Amen. What do you do when your wine runs out? Yeah. What do you do? Anong ginagawa mo kung wala na yung wine, di ba? Ubus na ba? Yeah. Sa buhay natin mga kapatid, ano ba yung gagawin mo kapag dumating ang point na nauubusan ka na ng alak sa buhay mo? Pero hindi po to yung literal na alak na nabibili natin sa mga supermarket, sa 7-Eleven, di ba? So, hindi yung alak na sinasabi ko. What is that? And this message, mga kapatid, it refers to something na nagra-run out sa atin or nauubos sa ating buhay. Like our needs, including our spirituality natin. Okay. Ikaw, kapatid, ano ba yung gagawin mo kapag umabot sa point na nauubusan ka na, di ba? At punong-puno na ng discouragement yung buhay mo, di ba? Hahayaan mo na lang bang maubos ito? Or gagawa ka ba ng paraan para makapag-wine ka ulit, ma-recharge ka ulit, di ba? Will we do something, or sa Arabic nga, sabi niya, may Arabic term niya na, kaliwali, di ba? Kaliwali, or bahala na si Batman. Which is usually yun ang naririnig natin, di ba, sa ibang tao. Pero, kasi dati tayo ganun din naman di ba? Di ba, madalas na sabi natin yan, sinasabi natin yan, especially pag mga petsa, di peligro na, no? Bahala na si Batman. Kung abutin pa naman. Judith. Panghihinaan ka na lang pa ng loob. Or gagawa ka ng paraan para magkawain ka ulit. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 chapter 2 verses 1 to 10. 1 chapter 2 verse 1 to 10. Pwede po ba natin basahin? Sabi dito, nang ikatlong araw, may kasalan sa Cana sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak. Kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, ipaubayan na lang po ninyo ito sa akin, ginang, hindi pa ito ang aking tamang oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo.
May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin niyo ang tubig ang mga banga. At pinunungan nila ang mga banga na halos magumapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng konti at dalhin niyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila na ang namamahala at tinikman nito ang tubig na nangingalak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Subalit, alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaki ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang ihahain. Kapag marami nang naiinom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Amen, di ba? Ulitin ko lang po, yung ano dito, yung sabi po dito sa 6 na ang mga ito ay nakalaan para sa pagbuhugas. So, yan kasi po, yan yung mga tapayan, yung mga jar, yan yung mga mga ginagamit sa paghuhugas, paghuhugas ng aso. Pero masarap, di ba? Enjoy tayo, di ba? Pero yun, babalik tayo sa ating message ngayon. Minegos, di ba? Mga kapatid, our point number 1 po is find the source. Yes, di ba? Find the source. Basahin natin sa Awit 46 verses 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at hadlang sa trono kung may kaguluhan. Find the source po. Mga kapatid, kung mapapansin niyo po, ito yung unang miracle na ginawa ni Jesus. Diba? He prayed to His Father, kay God, na kahit hindi niya pa oras na mag-reveal ng kanyang sarili, ay pinagbigyan niya si Mary. God is the ultimate source for all our spiritual, physical, and emotional needs. Let God be the ultimate source ng buhay natin, mga kapatid. Kasi dito, in Psalm 46 verse 1, nire-remind po tayo nito ng 3 foundational trusts of God's love towards us. Di ba? May tatlong First, sabi dito, He is our protector. Yeah? When we have faith in God's protection over us, we no longer have to live in fear of the unknown, the future, or whatever other fears that might plague us, di ba? If we accept God, mga kapatid, in our life, hindi na po tayo dapat matakot, di ba? Dahil na kita dapat matakot na kung anong mangyari sa to, peligro. So grabe yung scripture na yun, di ba? Glory to God, kasi doon pa lang, malalaman mo na yung pagmamahaligad sa atin through acceptance natin sa Kanya, di ba? Second, He is our shelter. Yeah? Naniniwala po ako na may mga hardships and struggles tayo pinagdadaanan, di ba? Sa buhay natin. But mga kapatid, but God does not leave us to face our trials. He is our shelter in the storm, di ba? May kanya-kanya tayong pinagdadaanan, pero si God ang shelter natin pag merong mga trials sa buhay natin. He is our foundation when everything else is crumbling. Yeah. Make God as the ultimate source of your strength, mga kapatid, especially kapag nasa point tayo na nahihirapan ka, di ba? Minsan napi-feel mo na ubus na yung faith mo. May mga times na gayon. Lastly, God is always present. Whether it's by our own choice or not, there are times when you might feel as God is miles away, di ba? Minsan meron gano'n. Kahit anong pray mo, minsan hindi natin talaga mararamdaman. I don't think kung ako lang magkakaramdam nun, wala tayo, di ba? Pero I think lahat naman tayo kasi alam ko, Brother Sir, may mga pinag-prayer ng Special mention. However, mga kapatid, Makabenta ng car. He is always with us. Makabenta ng car, yes. Sabi nga, for our greatest triumphs, to our lowest valley. Di ba?
He is always with us. God is always there. And hindi niya tayo iniiwan. God is constant. God never changed, di ba? Hindi siya nauubusan ng pagmamahal sa atin. Magkasala man tayo or hindi, ay ganun pa din ang pagmamahal ni God sa atin, di ba? God is always our side. Anak. God is gracious. Lahat ng nangyayari sa buhay mo ay may dahilan, di ba? Lahat ng nangyayari sa buhay natin may dahilan. Yeah. All things happen for a reason, di ba? Yes. Minsan, maaaring bunga ito ng maling choices natin, di ba? Tama. Meron din inaalaw ni God, ni Lord, to shape our character or Yeah. change your heart, di ba? Amen. God, He can always turn our bad situation for our good, especially for His glory. Tama. All we can do is to praise Him, mga kapatid. Worship God in our everyday life through prayers, di ba? Our quiet times, D times, G times, 10 times, di ba? Madami pong paraan. G time, God time. Madami pong paraan para mas lalo mapalapit kayo sa ating source. G-time. Maraming Mag-G-time ka paraan. And I just want to thank our leaders. Yan, sila Inugbong, sila Ninang Ben. Kasi andyan sila parati. Despite na may mga friction nga na nangyayari sa bawat isa sa atin. But still, at the end of the day, magkakapatid pa rin tayo. And day by day, nare-realize ko, ako personal nare-realize ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga sinasabi nila or mga kapatid natin sa church. Yeah. Let's go to our point number 2. Learn the discipline of waiting. Diba? Learn the discipline of waiting. Alam ko maraming makaka-relate dito. Basahin natin sa mga awit 147 verses 10 to 11. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagala. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan ay labis sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Ito, literal po to. Literal po ang kabayo, kapag nasipa ka, kahit sa parte ng katawan mo, masasaktan ka talaga. Di ba? Kasi malakas yung kabayo, aminin natin. Ganun kalakas ang kabayo. Yeah. Masyado siyang umaasa sa physical niya, physical niya lakas. But mga kapatid, dito sa verse na to, in verse 10, it says, hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas, kahit mga pilingkawal, hindi siya nagagala. But in our spiritual aspect po, ang tunay na lakas natin at kapangyarihan ay nangmumula sa Panginoon. Amen, di ba? Nagsisimula kay God lahat to. Ang mga naghihintay sa Panginoon ay minamahal ng Diyos, di ba? Learn to wait, di ba? Learn to wait, mga kapatid. Ano pa po yung mga kapatid, ano ba yung mga intentions natin kapag pinagpipray mo yung isang bagay? Ano ba yung intention mo? Sabi nga ni Mark last week, di ba? Why God delays? Bakit dinidelays niya ng mga bagay-bagay? Is it your ways? Mga ways mo ba? Mga pamamaraan mo ba? Para lang mapadali ang mga kagustuhan mo? Meron kasi ganun minsan ako, aminin ko, may mga pamamaraan po akong gusto. May ikasatuparan, pero nagbabago ulit ang isip ko, sabi ko hindi gusto ni God, kaya tinatama ko ulit. Gano'n lang. Kasi minsan waiting the Lord can be frustrating, di ba? Sometimes, nagiging impatient tayo and nagiging impatient ako. Minsan dumarating sa point na hindi na tayo makapaghintay, di ba? Why is He taking too long to answer, di ba? May mga prayers tayo, gusto ko na nito, gusto ko siya, sana ganyan. Pero hindi binibigay ni God, di ba? Ito, ganito sa work, sana mas lalong tumaas yung sahod, ganyan. Sana maging ma-promote ako, yan sa school, maging cum laude ako, marami sa family, maging successful ako, di ba? Why God is taking too long to answer? Di ba? Minsan nakakaubos po ng pasensya. Is He even listening, mga kapatid? Nagdadong ba siya? Naririnig niya ba tayo? Does He really cares? Waiting on God is difficult po. Naniniwala ako dyan.
But God has a good reason for making us wait. And naniniwala din po ako dyan. Yes. Waiting can be difficult because we don't always have the capacity to tolerate delays, di ba? Kasi tayong mga tao, pag gusto natin, gusto natin. We want what we want now. Yeah. But God is not a hurry like we are. Di ba? Mga kapatid, just to inspire you po, about our story. Short lang to, about our story, me and Virg. Happy di ba? anniversary. Happy anniversary. Okay, umalis ako for almost 3 years. Pumunta ako sa Dubai. And we separate our paths. Pumunta ako sa challenging environments. Madaming distractions. Madaming temptations. Ako yung temptations. Pero hindi kami naubusan ng pasensya. Imagine 3 years. Madaming temptation, madaming pwedeng gawin. Pero yun nga, hindi kami naubusan ng pasensya. We stand in our conviction. And next week po, we will celebrate our 3rd anniversary. Wedding anniversary. Wala pa kami naisip. Tulungan niyo naman kami mag-isip kung saan. Wala pa kami naisip, pero nakalig mo next week. Malakas. Hindi yun, di ba? Meron lang sa Oviedo, sa clubhouse, di ba? For me po, yun ay perfect timing ni God. God's timing is always right. Yes. Our point number 3. Obeys God's instruction. Diba? Obeys God's instruction. Basahin natin sa 1 chapter 14, verse 15. Sabi dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yeah. Let's walk po in obedience. Bakit ka ba sumusunod kay God? Yeah. Bakit ka maglilingkod sa Kanya at magsaserve? Pupunta sa church, di ba? Maglilinis. Gusto ko i-appreciate lahat simula sa, yan, siyempre unahin ko sa leaders, yan, yung mga usher, lahat ng ministry. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating church na kundi dahil sa inyo is talagang mas nagiging masaya. Mas nagiging please ka na ginagawa natin. Madami po mga tao sumusunod lang kasi kay God, minsan maraming tao sumusunod lang kay God because of something else, di ba? Maybe sometimes we are not aware. And minsan sumusunod lang tayo sa Kanya because we want blessing. Ganun tayo ganun tao eh. Kasi naririnig natin sa ibang pagsunod tayo kay God. Kasi naririnig natin sa iba na ang pagsunod kay God ay pagpapalain ka niya, di ba? Pag sumunod ka kay God, pagpapalain ka niya, things like that. Kaya po sa ating mga Christians, napakahalaga po na ngayon pa lang ay sinasatin na natin ang ating puso. Let's check our hearts, di ba? Pag-pray natin kay God na sana ay mas lalong maunawaan po natin ang ating puso kung bakit ba tayo mas lalong sumusunod sa Kanya or kung bakit tayo dapat sumunod talaga kay God. Correct. It's because you want your protection, you want your own blessings, you want your favors, di ba? Or is it you love God? Love God. One great example is yung pag-ibig sa ating kapwa dito sa scripture na to, di ba? Kasi love your neighbors, di ba? Kasi una, how will you love yung taong kinaiinisan mo, di ba? It's a challenging for us, di ba? Napakahirap. Paano ka ba mag-reach out sa mga tao sa paligid mo, sa community mo, di ba? Ako po personally, reaching out on our neighbor is one of the challenging things para sa akin. Kasi, grabe, sa paligid ko, nandun ang party. Sa paligid ko. Pero, yun nga, di kami tumitigil na Verge. Alos malo-ano kami pag nag-pray na grabe yung kailangan natin i-battle. Basta sabi ko lang sa kanya, we will never stop. Hindi pa rin tayo. Kasi minsan, naubusan ako eh. Naubusan talaga ako. Parang ayaw ko na. Ayaw ko ng buti na lang minsan si Jano bumaback up nandiyan. Kaya, salamat. Patunayan po natin ang pag-ibig natin kay God.
Patunayan natin through obedience, di ba? Kung may pinapagawa si God, patunayan mo kapatid, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, di ba? Yan, in our conclusion po, in this race that we run, it doesn't matter how we started in this race, di ba? Yun naman talaga ang ano eh. Importante, di ba? Hindi naman ang importante kahit kanino, di ba? Hindi naman importante kung paano tayo nagsimula. Ang mas importante is kung paano natin tapusin itong battle na to. Itong race na to, di ba? Kasi hindi po natin alam kung gano'n pa kahaba ang buhay natin. Ako di ko alam kung rayo mo na to at rayo gusto talagang ano to. Pero naniniwala ako na mahaba pa ang pagsasama-sama natin dito sa church. So let's continue this race po mga kapatid. Many people begin with journey with God with great enthusiasm, di ba? But when trial comes, doon po natin nasusubok yung sarili natin eh. Ang iba, nawawaraan ng puso. Ang iba, nag-give up. But mga kapatid, however, the true victory comes to those who endure and keep their faith until the end. Diba? Just like in running, our faith journey requires perseverance, discipline, and trust in God's strength, mga kapatid. No matter how difficult the path may be, we must keep moving forward. So whether in running in our life, I encourage you mga kapatid, don't just focus on how you begin, stay faithful, keep pushing and pushing, finish the race with strength and determination. Keep your eyes to God mga kapatid. Ito yung paraan natin para patuloy tayong lumaban at hindi tayo maubusan ng biyaya na galing sa ating Diyos. Again, let's remember that when we run out, pag tayo ay nauubusan, first, find the source which we can only find to God. Di ba? Learn the discipline of waiting. It trains our patience that give us godly wisdom. And third, obeys God's instruction. Keep your eyes on Jesus, mga kapatid, so that you will not run out of energy, hindi ka maubusan ng lakas in running in this life race. Amen? Reminder, ang pera na ubos, ang bahay na luluma, ang kotse na sisira, ang itsura umuupas. Pero ang salita ng Diyos, di nawawala pa kayo. Maraming salamat po. Ito God bless you.